Congressman, naalala ko po, di ko lang alam kung sa ngayon na Congress or sa last Congress, nung ipinunto nyo rin po yung nagiging hakbang na ito ng COA, kahit na hindi pa pinal, pero naglalabas sila ng initial investigation na napapasama yung isang ahensya ng gobyerno na hindi pa pala pinal. Kumbaga, may kulang pa pala. Pero nagsita na sila na isa publiko na ito, minsan nagagamit talaga ng media, minsan nagagamit ng mga ibang mga kritiko laban doon sa ahensya o di kaya sa opisyal kung sino yung namumuno ng ahensya. Naalala ko po yun Congressman. Confidential naman kasi ang nature niyan, yung notice of disallowance. Ang problema, kapag nagpasubpina yung committee ng House of Representatives, mapipilitan na ilabas ng COA. Pero hindi na siya nagiging confidential. Dahil nga, gusto nila, sila yung magtanong. Nakukuha ba? Gusto nila sila yung magtanong. Uunahan nila yung COA. Ang sabi ko nga sa kanila, you are more popist than the Pope. Hindi pa nga nakasasagot ang pangalawang Pangulo, nakarapatan niya munang sumagot dahil yun ang proseso. Kayo na yung naglululundag. Ayaw pa nila yung term na naglululundag O yung nanggigigil. Baka gusto nila yung nanggigil And nabanggit mo nga, confidential fund yung hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna. Yun na nga. Kasi sasabihin nila, hindi. Sa amin, wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niyan, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga. Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista. Nahalata na kasi ni VP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala niyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako'y nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Meron pa akong mga opening statement dyan, meron pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. Pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, Adma. Hindi.